Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, the Philippines joins the global community in observance of the International Day of Remembrance and Tribute to the victims of terrorism. Our nation knows the true cost of terror. Maraming biktima ng terorismo. Marami dito sa ating bansa, no? Ang problema lang, marami ding mga kabataan yung nagiging utak kriminal. Alam niyo bakit? Dahil mismo yan sa pamilya ninyo, Sara Duterte, na palagi niyong sa publiko yung inyong mga karahasan. Tulad ng susuntukin mo yung sheriff, minura ng tatay mo yung Diyos, sabi pa ng tatay mo may hinulog na siya sa helicopter, ay naka-public yun Oh, may pinatay na yung tatay mo nung maliit pa siya, nung nag-aaral pa siya. May mga kayabangan si Rodrigo Roa Duterte na sinasabi po talaga sa publiko. So, yung mga tagahanga niya na-inspired. Oh, tangina, kung kaya pala ni Digong, edi kaya ko rin. Oh. 'Di ba? Kaya pala ng tatay mo, edi kaya ko rin. Idol ko tatay mo Oh, kaya ganun sila mga DDS idol daw Oh, sumasamba sila sa parang kulang na lang sambahin si Digong. Oh. Eh si Digong nakapatay na pala, edi gagawin ko rin. Si Sara Duterte kayang magbanta sa presidente, gagawin ko rin. Si Sara Duterte kayang murahin yung gusto niyang murahin, di gagawin ko rin. 'Di ba? Diyan po nagsisimula yung galit ba. Saan ba natuto yan? Eh mga Pilipino ngayon, sa inyo. Sa pamilya ninyong walang kwenta. Oh. Real talk lang naman to mga pre. Real talk lang po ito. Oh. May mga DDS, tagahanga ninyo, di ba? Nung sinuntok mo yung sheriff, nagpalakpakan sila. Tama po ba yun? Sabi nila, idol talaga kita, Sara. Yan ba yung trabaho ng mayor? Mag-boxing ka na lang kaya? Mag-boxer ka na lang kaya? Mayor ba siya nun? Nung time na yun? Parang mayor yata siya nun, oh. Diba? Oh, tuloy po natin. Speak about terrorism from the ground of its actual impact, from the communities long affected by local insurgencies and violent extremisms, across our islands to the urban centers and rural villages in Mindanao that have borne the brunt of bombings, extortion, and senseless violence. At saka, mamaya. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan. Ang banta ng karahasan at galing mismo sa'yo may karahasan. Pupugutan mo, gusto mong pugutan ng ulo yung Pangulong Bongbong Marcos, gusto mong ipapatay si Pangulo, First Lady, Speaker Martin Romualdez, sa'yo mismo nang gagaling yung karahasan, Sara Duterte. Kaya hindi ko maintindihan, bakit ang tanga mo? No? Hindi mo ba naisip yun? Na kayo mismo ang problema at salot sa bansang Pilipinas. Dahil kayo mismo ay nagpo-promote ng karahasan sa Pilipinas. 'Di ba? Vice President ng isang Pilipinas, ng isang bansang Pilipinas, nagbanta, pinopromote ang karahasan. Sino po ba yung nagpromote ng karahasan na alam ninyo? Na malaking tao na nakaposisyon ngayon sa gobyerno. Walang iba. Yung katabi kong bangag. Maribik Braso, shoutout po walang iba. Yan, si Inday. Yan. Promotor ng karahasan to. Kasi si Sara kasi mga pre, pilit niyang ginagaya yung tatay niya. Ginagaya-gaya niya yung tatay niya. 'Di ba? Pero hindi bagay Ang pangit tingnan. Sino po ba yung nanggagaya sa tatay niya? Number 1, si Sara Duterte. Pangalawa, si Baste. Silang dalawa, ginagaya nila yung tatay nila. Pero hindi bagay Kaya hindi po bagay.
Hayop po. Pambihira. O, tuloy natin. Kundi isang realidad. Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. A state that honors its victims must take absolute responsibility for securing its borders and rebuilding what was destroyed. We owe it to every displaced family and every disputed community. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan, at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima. Ito ang tanging paraan ng pag-alala na may tunay na kahulugan. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Ang lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, para sa bayan, at para sa pamilyang Pilipino. Okay. Take note ha, lahat daw ng ginagawa ni Sara Duterte ay para sa Diyos, para sa bayan, at para sa mga Pilipino. Pero kapag may pinukpok dyan sa West Philippine Sea, tinamaan sa ulo, naputulan ng hinlalaki, Pilipino yon, may pamilya yon, wala pong pakialam si Sara. Ha? Okay? Kapag ikaw ay binaha sa Davao City, lumubog ka sa baha, wala pong pakialam si Sara. Wala pong pakialam ang mga Duterte. Yeah? Ganun lang yun. Mahal kayo sa salita lang. Mahal kayo dahil binubula lang kayo sa bibig lang. Pero sa galaw, nasaan? Hindi po namin ramdam. Ewan ko lang sa inyo kung ramdam nyo, ano? Pero ako po, hindi ko ramdam. Kasi, bakit? Eto po. Panoorin natin to mga pre. Guys, pag-usapan natin ngayon ang flood control. Alam ninyo kung bakit. Maraming mga DDS na nagko-comment sa comment section. Sinasabi nila sa akin na, Melo, bakit hindi mo tinatapik? Ayan. Flood control. Bakit hindi yung tinatapik yung flood control? So, ito na, no? Panoorin po natin to. Ang flood control. About ito sa 51 billion pesos, ano? Kasi sinasabi po nila, bakit Davao? Palagi na lang Davao. Kasi po, ang laki ng budget dyan, eh. 51 billion pesos. Ang tanong, nasa na? Ang naramdaman po namin dyan sa Davao, ano? Yung bahay ni Pulong na pagkalawak-lawak, pagkataas-taas ng pader. Ayun po yung napansin ng mga Davaoenyo dyan. Tuloy natin. Control. Dahil pa sa maaapektuhan ng amo mo, dahil ninakaw nila ang budget para sa flood control. Kaya daw mayroon baha dahil ninakaw ang budget. Sige, sundan natin yung logic nyo. Pag-usapan natin ang flood control ngayon. Ngayon ang tanong ko, bakit nagbaha sa Davao? Bonifacio Street poblasyon. Ayan, Bonifacio Street poblasyon. Bukana, Ecoland Drive, Matina River, Matina Biao area. May baha sa Davao. Pag bumaha pa naman sa Davao, ang tagal po bago humupa yung baha. Pero dito ngayon sa Metro Manila mga pre, at least kahit papano, hindi po siya lumalala eh. Nababawasan siya ng nababawasan. Kung dati, may baha dyan, aabot ng 3 araw bago bumababa. Ngayon, 2 araw na lang. Kasi may ginagawa pong programa or proyekto yung ating Pangulo. Inaayos po yung mga baradong kanal, yung flood control natin, inaayos po, di ba? Kasi sa panahon ni Digong, ghost po yung iba, napabayaan yung iba, kinurap yung pera. Yun po yun. Yun yung klaro dyan. Kala ko ba may budget si Pulong? Di ba ang budget ni Pulong ay 51 billion? Ngayon, kung susundan ko yung yung logic nyo. Kaya nagkaroon ng baha dito sa Metro Manila dahil ninakaw ang budget para sa flood control. Ngayon, bakit nagbaha sa Davao? Sa distrito ni Pulong Duterte. Hindi na ako ang sasagot. Yan na, distrito ni Pulong Duterte mismo.
Ah. Pasasagutin ko yung mga DDS. Ang sabi ng mga DDS, kaya nagbaha dahil ninakaw ang budget. Ngayon pulong, ang sabi ng mga kapwa mo DDS, kaya nagkaroon ng baha dyan sa distrito mo dahil ninakaw mo ang 51 billion. Hindi ayon sa akin yun ha, ayon yun sa mga DDS na nagsasabi na ninakaw yung flood control dito sa Metro Manila kaya nagkakaroon ng baha. Actually, hindi nga lang baha ang problema dyan sa Davao mga sira-sirang kalsada. Alam niya ng mga taga Ay, oo. Eh, nung nag-uwi ako ng Davao, mga pre, no? Binlog ko yun, naka-vlog. Sira-sira po yung kalsada. Oh. Madumi, yung damo sa gilid. Grabe. Oo. Hindi po naalagaan ng maayos. Oo. Davao, yung iba DDS na lang kaya nilulunok na lang nila yung katangahan nila. Alam niyo, ito lang ang nakakahiya sa mga DDS diyan sa Davao. Hindi ko nilalahat sa mga DDS lang. Na alam nila na tambak ang basura diyan kay kay Baste, di ba? Yung basura diyan tambak. Okay lang sa kanila 'yon dahil unang-una DDS sila. Ikalawa, wala silang utak. Ganon din naman yung nagalap na baha. Sinasabi nila Metro Manila baha dahil ninakaw yung budget. Pero nung bumaha dito sa Mindanao, hindi nila sasabihin na ninakaw ni Pulong ang budget. Bakit? Kasi unang-una DDS sila. Ikalawa, bobo sila. Doon lang naman itong umiikot ang utak ng mga DDS. Kung hindi bobo, tanga. Ayan, Pulong Duterte. Ayon mismo sa mga DDS, ninakaw mo ang 51 billion. Kaya bumabaha ngayon dyan sa distrito. So ayun mga kapatid, magandang araw po sa inyo. So ayan, tama yun. Tama naman yung explanation ni Meloyap dito, no? Palagi pong nasisilip yung Davao kasi malaki yung budget. Davao po, distrito ni Pulong, pinakamalaking budget, 51 billion pesos. Malamang, ang taong bayan maghahanap po. Diba? Saan napunta? Ikaw yung may pinakamalaking budget eh. Pero walang nangyari. Diba? Gulat kami, biglang laki ng bahay mo. Biglang dami 7-Eleven dyan. Ay, gulat lang naman kami. Diba? Ay, kayo po, ano po yung opinion ninyo dyan? I-comment nyo ha. Ito, masingit natin to. Balikan natin to mga pre. Ito. Saan ba yun? Ito. Ayan ha. Sara Duterte, spy fund, swak sa party at pamasko. Basahin natin to ha. Ginamit umano ng Office of the Vice President ang kanilang confidential fund sa mga Christmas event, gift giving, tree planting, at iba pang aktibidad at hindi pinahihintulutan sa regulasyon ng gobyerno. Ayon sa testimonya ng State Auditor na Commission Audit, COA, sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Martes, Agosto 11. So, ayan, kita nyo to, Sara Duterte spy fund. Spy fund ha, confidential funds. Suwak sa party. Pamasko. Diba? Halimbawa, merong pera to, pang confidential to, no? Ang confidential. Naisipan ko ngayon na, teka, kailangan to sa party, bawasan ko muna. Party muna kayo, Christmas party, yung mga gift giving, ito. Tapos maya-maya, bukas tanim tayo, papawis tayo, tree planting tayo, pa. Ang tanong, nagamit ba? Sa tama? Diba wala? So, hindi po pwedeng pagkatiwalaan na itong mukhang to na nasa gilid ko. Yeah. Wala sa ayos. Walang kwenta po si Sara Duterte sa totoo lang. Yung pera natin parang parang tubig lang sa kanya. Pera ng taong bayan, pinaghirapan niya ng taong bayan na dapat mababalik din sa taong bayan. 'Di ba? Pero ang ginawa niya, parang tubig lang po. Pinanghugas lang, wala na. 'Di ba? Buday na buday eh. Buday na buday po. Kayo, nagbabayad kayo ng tax, di ba? Nung nakabayad kayo ng tax, pinanghugas lang yung pera. Walang nangyari. Lubog ang bansa. Tapos, dahil pinanghugas na yung pera, ginawang tubig yung pera. Nung naubos yung pera, magtuturo. Magnanakaw ka, Marcos! Kasabwat ka sa flood control. Di ba tanga lang? Parang tanga lang si Sara. Inutil talaga. Ayan, kayo po, ano po yung inyong opinion dito bago tayo mag-move sa next topic natin? Paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction dyan. Alright. Ngayon mga
mga pre, no? Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, ha? May TikTok, may Facebook po tayo, kompleto po yan. Kalimbangin nyo na lang po yung ating mga social media accounts yan, mga pre. Ayan. So, eto na mga pre, no?